Ngayong araw ay makakasama natin via Zoom si MMDA Chairman Don Artes na kasalukuyan nasa Paco Pumping Station upang maglagay ng stop log upang maiwasan ang pagbaha sa nasabing lugar. Tatalakayin din natin ang mga hakbang na ginagawa ng MMDA para ma-decongest ang traffic sa Metro Manila, bunsod ng holiday rush. Magandang araw po, Chairman Don Artes. Magandang araw sa iyo, Yusek Claire, at sa inyong tagapanood. Kasama ko po si Yorme. Magandang umaga po, Mayor Isko Moreno. Good morning po. Magandang umaga daw. Mike. For the past 3 weeks, Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi Yusek yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan nabaha because nasira yung ating floodgates. Opo. So, go ahead na po, Sir Don. Don, thank you. Opo. Thank you, Mayor po. Thank you, Mayor. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang ulit. So, ito po yung stop log na ikakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Okay. Sir, meron ba akong yung mensahe dahil medyo marami na po ang namumblema patungkol po sa traffic dahil sa nalalapit po na Kapaskuhan? Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicles sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lanes. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po ini-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung pong ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yung sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parking Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo. At nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. At mamaya po may ocular inspection po tayo today, mamayang hapon, para po tingnan yung aming proposal at para mag-agree po ang lahat po ng mga LGUs na may access po dito po sa Marcos Highway, Yusek Claire. We can get questions from the media. Marisol Halili. Marisol Mali, sorry, GMA7. Chairman Artes, magandang umaga po sa inyo. Si Mariz Umali po ito. Chairman, so yung mga binanggit niyo po kasi na mga immediate solutions, actually ginagawa na rin po yan previously, even prior to the extreme gridlock that was
experienced by motorists, especially in Marcos Highway. Pero sa kabila po ng mga ginawa pong mga interventions na ganun, nangyari pa rin po yung 6-hour na matinding gridlock po sa Marcos Highway. At hindi lang naman po sa Marcos Highway nangyayari yan. Nangyayari po siya sa maraming pangunahing mga kalsada. Ano pa po ba ang mga karagdagang solusyon dahil nga po sa matinding volume ng mga sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada natin. So, paano po ba mangyayari? Well, yung mga interventions naman po natin ay tuloy-tuloy, like clearing ng mga mabuhay lanes. Yung po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po meron din po kasing operations ang DPWH regarding sa overweight na mga sasakyan na inirequest na po natin kay SecBins na magkaroon muna ng moratorium dahil nakakaharang din po nagiging obstruction sa daan. Ganon din po, hindi po coordinated kasi yung mga truck ban sa mga LGUs po. So kinausap na po natin sila na dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wide sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers na naging reason. Kaya na-overwhelm din po yung ating mga enforcers. So magkakaroon po tayo ng additional deployment ng mga enforcers natin, lalong-lalo na po dito sa Marcos Highway. At nangako naman po yung mga LGUs na tutulungan din po tayo sa pag-enforce po ng traffic rules. Chairman, just to follow up, I understand that you've already responded to the COA report or the COA findings dun sa mismong report na yon. But just for the record, pwede po bang mahingi yung dahilan bakit po meron naman po palang budget na nakalaan for traffic management problems and flood control projects. Pero ano po yung naging dahilan para sa mga delayed project implementation, procurement issues, at nagkaroon pa ng commitment fee na abot sa 37.4 million pesos na kailangan ibalik, no, dahil nga dun sa na-incur ninyo na from 2018 to 2024 na hindi nagamit or hindi nagamit yung mga budget na yon para sa mga proyekto sa tamang oras, kaya kailangan i-commit ulit yung budget na yon. Ano yung yan pong project na yan ay yung Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank. Yan po pertains to minimization ng solid waste sa ating waterways. Inabot po kasi yan ng pandemic. Nasabi nyo nga po na ang period na covered niyan ay 2018 to 2024. So yung bulk po ng delay niyan happened because of the pandemic. Pero sa ngayon po nakaka-catch up na po tayo. In fact, satisfactory po ang rating na ibinigay sa atin ng World Bank. In fact, about a week or two ago, nag-meeting po kami ng mission ng World Bank. At wrapping up na po tayo. At we can assure the public na inayos na po natin yan, nakaka-catch up na po tayo, at magagamit po ng tama yung pondo for the purpose intended. Sorry, one last. Merong 1.028 billion pesos na hindi nagamit noong 2024. Sayang kasi dahil supposedly para sa mga pang-traffic management yan. Ngayon, ang tindi-tindi ng mga na traffic na dinaranas natin, pero may budget pala na ganun kalaki. Hindi po lahat yan sa traffic. Ang bulk po niyan ay sa flood management po. Okay. So, okay. Next question, Eden Santos, Net 25.
Chairman, good morning po. Bakit po yung mga mall owner ang parang sinisisi natin sa matinding traffic dahil sa kanilang mga mall sale? Na alam naman po natin na sa mga ganitong season lang sila nakakabawi sa kanilang operation expenses sa buong taon. At kung magpapatupad po tayo ng pagbabawal sa mall sale ng mga mall owners po, paano natin ito gagawin para po sumunod sila? Unang-una po, hindi naman po natin sinisisi ang mga mall owner. Ang sinasabi lang po natin, pinakikiusapan po natin sila na kung maaari ay huwag po mag-mall-wide sale dahil nga po nagkokos po talaga ng sobrang bigat na daloy ng traffic na na-experience po natin last Saturday dahil may mga malls po outside of NCR na along Marcos Highway na nag-mall-wide sale po. At nakita naman natin yung epekto. So yan po ay pakiusap natin sa mga mall owners na kanilang naman pong tinutugunan dahil alam din naman po nila na sobra po yung nagiging pagbigat ng daloy ng traffic pag meron pong mall-wide sale. So hindi naman po natin sinisisi. At kung yung sa commerce naman, hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per se, per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. So hindi naman po yan nakaka-restrain ng trade. So at nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls, ay nadi-discourage din po pag pumunta yung mga mamimili at nakakabawas din po sa sales nila. So hindi naman po natin sila sinisisi. Okay. Pero dun po sa sale kasi po rin ang hinihintay ng ating mga kababayan, ano, para makapamili po sila ng mas marami-rami dun sa kanilang budget, lalo na po kung 500 pesos lang para sa kanilang Noche Buena. Kung ibabawal po natin yung sale, baka hindi na rin sila makabili ng mas marami-rami. Again, uulitin ko po, hindi po namin pinagbabawal or pinakikiusap na ipagbawal yung sale. Ang sinasabi lang po namin, huwag sabay-sabay na buong mall ay sale. So on a per store basis, pwede pa rin pong mag-sale. Thank you. Any more questions? Tristan Odalo, Newswatch page. Hi, good morning, Chairman Artes. Sir, allow me to shift to a different topic lang po. Na-announce na po or nasabi ng DPWH at DOTR that they are planning to resume or at least simulan na po yung EDSA rehab sa 2026. May timeline na po bang wino-work out din yung MMDA? And na-address na po ba yung mga problema na na-encounter in the past na di kaya po na-suspend yung pagre-rehab ng EDSA? And this time, next year, kaya na po ba talagang masimulan ito? Well, magpupulong po kami to finalize sa, I think, December 17. Last week, nag-meet po kami ng DOTR, Sec Banoy, at si Sec Vince para nga po planchahin yung details at yung mga naging problema at issues na encounter noong nakaraan na planilano na i-rehab ang EDSA ay sa tingin ko naman ay na-address namin. So, i-announce po namin yung detalye sa December 17 po. I think we have one more question from Let Narciso, DZRH. Chairman, balikan ko lang po ulit yung traffic. Kasi yung mga motorista, nagre-reklamo rin po na maging sa mga skyway ay traffic. So parang nagbabayad sila ng mahal tapos para sana makaiwas sa traffic. Pero pagdaan nila ng skyway, traffic pa rin. Nakipag-usap na po ba kayo sa mga operator at anong sabi nila? Well, DOTR po ang may jurisdiction dyan. Outside na po ng jurisdiction namin yung PRB at DOTR, particularly yung mga NLEX at SLEX. Pero again, we'll communicate po with DOTR para po ma-address din yung concern kasi nag-spill over din po yan sa major thoroughfares natin pag barado po ang SLEX at NLEX. That is the last question, Yusek. Thank you. Thank you very much, MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you.